So eto na nga po mga kababayan, umpisahan po muna natin yung ating talakayan. Narinig ko, hindi pa yan, mamaya na yan. Narinig ko po mga bossing na mukhang yung mautog nila walang katapusan pa din ho, mga boss. Yung maisog nila mukhang ano na, mag-i-interbarangay na po mga kababayan. So ibig sabihin, pupunta na sila bara-barangay. Ayan, hindi pa kayo nadala, talagang sumusugod kayo, sa mga barangay. Pero iba na po ang nakikita ng inyong lingkod dito mga bossing. Ano po, iba na po ang napapansin ng inyong lingkod dito mga kababayan. Parang maagang pangangampanya na po ang napapansin ko dito mga kababayan. Wala pa po ang eleksyon, pero mukhang maaga. Siguro kailangan nila ng mahabang panahon para makumbinsi ulit ang taong bayan. Ano ho, para makumbinsi ulit ang taong bayan na sila ay gustuhin muli. O, 'di ho ba? Sino po ba ang nandiyan sa mga mautog nila mga bossing? Vic Rodriguez, o sino pa ba? Yung si paulit-ulit na wala ng ibang sinabi kundi nandaya si PBBM pero 6 na buwan o bago manalo si PBBM ang hiyaw o ang sigaw, nagsalita na ang taong bayan, si PBBM ang inihalal at pinili sa si Glenn Chong. Maaga pa lang, pansin ko kampanya na yata yung ginagawa ninyo, ang aga, sige hayaan lang natin. Baka kulang po talaga yung panahon ho nila, mga kababayan. Punta ng New York, punta ng Hong Kong, punta kung saan-saan, sugod dito, suyod dito. Hmm, ang tanong, nakukumbinsi niyo ba lahat o wala pa din? Siguro pagkaharap kayo, okey sige, walang problema. Tapos sabay, "Ano po kaya kung tumakbo itong mga tao na ito na kaharap ninyo? Kung tumakbo ng marathon, kung tumakbo sa pagkasenador, iboboto niyo po ba?" Siyempre po mga bossing, ang kapwa natin Pilipino hindi naman po nanghihiya yang mga yan, Sasabihin niya, "Oo, iboboto namin yan. Oo, hindi namin kakalimutan sa balota yan." Kaso lang ho mga bossing, kapagka, um, talikod nila, malamang sa alamang po ang sinasabi nitong mga 'to, "Bakit ko kayo iboboto?" Yung mga sinasabi niyo diyan sa mga mautog-mautog ninyo, puro paninira ng tao, puro walang katotohanan, puro pagpapabagsak ng gobyerno. Bakit namin kayo iboboto? O 'di ho ba? Sabi ni Angela Hiro, need nila mag-effort ng 100 times kasi madami ng may ayaw sa kanila, lalo na si Boy Puncher daw po. Sabi ni Kaloyal, "Galawang kakamping nung 2022, gaya-gaya pala ang DDS." Napakaaga pa po at siguro ang ginagawa nila, maisog tayo ganito, punta tayo dun. Pero behind the camera, boto niyo kami, tatakbo kami ng senador, ganito gagawin namin, Pero mga boss, yung estilo po na paninira sa kampanya, nalaos na ho yun, mga kababayan. Noon pa lang ho na panahon na si Guanzon ay pakialamera doon sa mga kakamping na diskarte, dun pa lang po lusaw na yung ganong diskarte na manira ng tao. Ano po, isa ho sa malaking factor na nakikita ko kung bakit ho natalo yung mga senador ng mga kakamping, hindi din pinalad si Attorney Leni Robredo. Una siyempre, talagang malakas ang popularidad po at malakas ang taong bayan na iboto po si PBBM, 'no. Kaya lang yung pangingialam ni Guanzon ho mga kababayan at yung estilo na puro paninira po ang isinisigaw, kaysa marinig kung ano yung inyong mga plataporma de gobyerno, hindi niyo ginawa nung panahon. So ngayon po nakikita natin ang style nila dun sa maisog,
panay paninira din po, mga kababayan. So, paano kayong gugustuhin niyan, 'di ba? Paano kayong iboboto ng taong bayan niyan? Hmm. Okey sana kung yung 'pag siniraan niyo, 'pag may sinabi kayong mga salita o mga word na laban sa administrasyon at sa pangulo, okey lang sana kung ano, kung meron kayong kalakip na mga ebidensya. Kaso po wala. Ang problema po, puro, salita lang, puro Maharlika style lang po. 'Pag hinanapan ng ebidensya ng taong bayan, bibigyan ng, date, o ganitong araw lalabas yung sinasabi namin na paninira kay PBBM. 'Pag dumating yung date na yun, wala. Kunyari walang live. Buko, hindi maganda yung estilo ninyo. Kaya yan din, ano, yung nakikita ko na, ay wala, tatapos doon sa inyong ano, pangarap na mga maging senador po. Ano, maling style ho, Dapat ang ginagawa niyo diyan sa maisog na yan, latag niyo na yung plataporma ninyo. Ano, kung nangangampanya na kayo, sabihin niyo na, hindi yung mga, bino-broadcast ng SMNI, yung mga sasabihin nung mga main character ho nila, mga kababayan. Oh, tapos paninira, sasabihin ng taong paninira na naman ang sinasabi nitong mga 'to sa Pangulong Marcos. Hindi na mga nadala, 'di ho ba? Ako ho sa totoo lang, mga kababayan, 'no, mas pipiliin ko po talagang iboto. Eto, real talk 'to, mga bossing. Mas pipiliin kong iboto yung mga totoong oposisyon po, mga kababayan. Ano po ba ang totoong oposisyon? Hindi pogosisyon, ang pogosisyon sila yon. Oposisyon, mga boss. Sila po yung kapagka hindi okey sa kanila at may nakita silang o may nasilip silang mali sa gustong mangyari ng gobyerno, babatikos ko sila. Pero 'pag nakita nila na ang West Philippine Sea pinagtatanggol ng presidente, yun din po ang gusto nila, susuporta sila, gano'n. Eto hong mga 'to, mga kababayan, yang pamaisog-maisog nila, lahat po paninira lang po, mga boss, Lahat po, kumbaga parang, "Wala lang, hanapan niyo kami ng ebidensya." Wala din, laway-laway lang 'to, basta yung nakita namin sinasabi namin sa inyo. 'Di ho ba? Oh, 'pag maraming pera, pamudmod sa tao yung mga nanalo, sabi ni Roel Condes. Wala na, kahit mag-inter-barangay pa kayo diyan, kahit, kung saan-saan kayo magpunta diyan, mukhang malabo. Malabong-malabo, 'no? Kahit agahan niyo pa yung pangangampanya diyan, parang mahirap po kayong makapasok ulit sa Senado.